Kinumpirma ng DSWD ang lumabas na ulat na nasa mahigit 200 sako ng bigas ang natagpuang nakabaon sa Leyte. Paliwanag ng ahensya, hindi na kasi pwedeng kainin ang mga bigas at ilang pang food packs kaya ibinaon na lamang ito. Si Jervis Manahan sa detalye. Naging viral sa social media ang ilang artikulong nagsasabing mahigit 200 sako ng bigas na ipapamahagi sana sa mga biktima ng bagyong Ruby at Glenda ang ibinaon lang sa Leyte. Kanina, kinumpirma ito ni DSWD Secretary Dingy Soliman. Base raw sa kanilang paunang investigasyon, unfit for human consumption o hindi na maaaring kainin ang laman ng food packs kaya ito ibinaon. Hindi lang daw bigas kundi 10 set na relief goods kada sako ang nasayang. Nung nakuha namin at nakita na hindi na ito angkop, hindi na ito ligtas na ipamigay, ito ay aming idinaan sa proseso ng COA. Patuloy raw ang investigasyon kung kailan ito nangyari pero may tukoy na silang 2 tao na maaaring managot sa insidente. Tiyak daw na may trabahong hindi nagawa kaya humantong dito ang sitwasyon at pananagutin daw nila ang taong may sala. Hindi pa sila pinangalanan ng kalihim dahil inaalam pa raw nila kung bakit hindi na ipamahagi ang mga food pack at ano ang nangyari nang nalamang expired na nga ang mga pagkain. Inamin ni Soliman na hindi niya alam ang bagay na ito hanggang pumutok ang balita dahil nangyari ito sa regional level. Pero may pahintulot naman daw ito ng Commission on Audit ng Region 8. Ako mismo hindi ko alam na ibabaon na nila at merong ganong unfit for human condition. Kasi yung concern na yan, regional level yan. At ang regional director, ang meron ng responsibilidad, pwede niyang, hindi na niya kailangang itanong sa central office kung ito ba ay gagawin o hindi. Samantala, opisyal nang inilunsad ng DSWD at ng Australian Department of Foreign Affairs and Trade ang kanilang partnership sa aspeto ng disaster response. 104.2 million pesos ang ipinagkaloob ng Australia na gagamitin sa iba't ibang components ng proyekto. Layo nito na palawakin ang kakayahan ng kagawaran sa pagresponde sa mga kalamidad gaya ng bagyo. Ipinagmalaki rin ng DSWD ang mga non-food items na hawak nila ngayon at handang ipamahagi kapag kinailangan na. Kasama dito ang mga bagay na mahirap i-procure gaya ng tents, kumot, malong at iba pa. Magtatayo rin ang DSWD ng bagong warehouse sa National Resource Operations Center sa Pasay City. Dumalo sa pagtitipon sina Australian Ambassador Bill Tweddell na pinuri pa ang mga proyekto ng DSWD. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.